hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institusyon and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Sa akin, wala namang problema na sirain yung pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected ko matagal talaga yun. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. Hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Sabi niya, yung kumawalo ako sa pagsabi ni PRD na wala na tayo magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it through a popular vote, we'll just do the charter change and run as Prime Minister. Alam niyo mga Lods, ramdam ko yung lungkot kay VP Inday Sara, no? Kasi if he would imply bad faith na umalis siya sa gabi bago nangyari yung hearing. Of course, we know naman na with her absence, a lot of questions will be left unanswered. busog-lusog no? Sige, subukan yung i-impeach. Kunwari pa kayo, yan naman talaga ang goal nyo. Yeah. Naghanap kayo ng butas, naghanap kayo ng mali ng OVP at ni VP Inday Sara para magkaroon kayo ng rason na i-impeach si VP Inday. Yeah, Halata-halata naman sa mga pinaggagawa nyo no? Si Asedri ba yun mga Lods yung nagsasalita? Taba-taba na, no? Busog-lusog. Talagang no? Talagang punong-puno ng sustansya at pera. Romualdez gusto maging presidente o maging prime minister. My goodness. Grabe, no? Malakas ang mataas ang ambisyon nitong si Romualdez, mga babayan. Oh my goodness. Grabe. Romualdez, muna. Gawin mo muna yung trabaho mo, yung mahalin ka ng mga tao, sumama ka sa mga kalamidad, tumulong ka, magpakita ka sa mga tao na talagang susuportahan ka. Naku naman, Diyos ko naman. Sakit sa ulo. Yung boto mo nga dati, gansal nga lang sa mga boto kay Inday Sara, kay Vice President tapos ngayon, 2028 election, balak ka pang tumakbo ng presidente. Ano na mangyayari sa Pilipinas? Ngayon pa nga lang kay BBM, naghihirap na, tapos susunod ka pa. Nako, malabo yan. Kaya lang naman ikaw binoto, namihi ka ng pera Guys, simulan itong ating reaction video. Nanggigigil na ako. Paki-like and share muna ng ating video. Let's go to the go. Alright, so panoorin itong video na ito guys. Ito at reaction na natin. Okay, so let's go. Sa naging President Sara ngayong araw ay isang kitotohanan ang binitawan ni VP Sara laban kay Martin Romualdez. Sa ambisyon niya gustong maging Pangulo ay gagawin nito ang lahat at ang tanging paraan na lamang niya ay ang charter change para maging Prime Minister dahil nga sa 20. Sabi ko sa inyo mga babayan, Prime Minister pa ang nabalak nito. Grabe. Papayag ba kayo mga babayan, maging Prime Minister yan o maging Presidente? Papalit kay BBM. Mas malala pa yan Nagpapasikat lang. Wala naman ito nagawa sa bayan. Alam na this mga babayan. Isko. 2028 ay gusto talaga ni Martin Romualdez na tumakbo sa pagkapangulo. Kaso nga lang, hindi niya ito makakaya. Bokyang-bokya siya sa popular vote. Kasi nga, hindi siya gusto ng taong bayan. Totoo naman hindi naman talaga, ilan lang naman ang nagkagusto dyan. Yung mga naabot ng ng mga ayuda. Di ba? Grabe. Hindi mo maloloko, Boss Romualdez sa mga taong bayan. Umasa ka pa. Ay,
ayaw sa kanya ng mga Pilipino. Si Martin Romualdez lamang ang nagpupumilit ng kanyang sarili na maging Pangulo. Isang masakit na katotohanan mula kay Vice President Sara. Abangan ang buong detalye sa buong video. Yan. Simple lang naman ang gagawin ni Martin para magkaroon ng pag-asang manalo. Mahalin mo ang mga Pilipino nang walang halong pagkukunwari at panlilinlang. Tigilan mo ang pagwaldas sa kaban ng bayan at tigilan mo ang pangbubuli sa mga Duterte at gampanan mo ng matuwid at tama ang inyong tungkulin sa bayan ayon sa nakasaad sa konstitusyon. Simple lang, di ba? Taong Beacon at Juan. Charter change tailor written for him will automatically install him as Prime Minister. The people will stand against it, even it comes with blows. Ano ba kasing nagawa nito ni Romualdez para kagustuhan siya ng mga Pilipino? Hindi man lang narinig ang pangalan niya noong Yolanda. Duterte ang sumikat noong Yolanda. Dapat doon siya nagpakita ng galing niya sa Yolanda. Nga. Itong si Tambaloslos ang example ng isang power-hungry, ambitious, hypocrite at corrupt na politiko. Dapat sa'yo hindi presidente o prime minister. Dapat sa'yo ay mag-resign para gumanda naman ang buhay at politika sa Pilipinas. Isa nga ito na nagpapagulo sa Pilipinas eh. No? Nako, matagal-tagal pa, hindi ba magre-resign yan, idol? Hindi pa puno yung bulsa eh. Malalaki kasi mga bulsa nila, mga babayan. Di ba? Maraming taong ayaw sa'yo. Nagbabala ka pa ng presidente. Hindi mo na kayang lokohin ang mga taong bayan, boss. Pag ayaw sa'yo ng tao, huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Napipilitan lang sila dahil sa pinamimigay mo na pera din naman namin. Maya ka na lang sa sarili mo. Imagine, Martin Romualdez, 181,480 versus VP Sara, 32,208,417 votes. Doon pa lang sa... Ayan na, tinan nyo to mga babayan Tinan nyo, napakalaki ng... Sandali, papakita ko sa inyo Ito, yan Yan, palakihin natin. Ayan kay Romualdez, 181,480. Excuse me. Kay Vice, 32,208,417. Ano yan? Gansal lang pala sa kanya. Yung pinakagansal na 208,418 ay 17. Ayan, ay sobra-sobra pa yung gansal. Nangarap pa ng pagka-presidente. Grabe. Hindi ano pa, gusto pang baguhin institusyon. Institution. Yeah. At gusto pang maging prime minister. Malupit. Napakataas ng pangarap mo. Kuhain mo muna yung mga ganitong boto, yung milyon-milyon, hindi yung 100,000 lang, ungas. Ay, naku. Kawawa naman ng mga taong bayan, ng mga nalokong bumoto rito sa taong aray. Ba't kayo nagpapaloko? Di kasalanan nyo kung bakit kayo naghihirap. Ay sa bagay na naambunan naman ng ayuda na galing din sa taong bayan. Galing din naman sa taong bayan yung pinimigay sa inyo eh. Kayong mga kayong mga na tumatanggap ng ayuda para iboto ang mga ganitong mga tao, nagtaksil na rin kayo sa bayan. Pera ng taong bayan yung pinamigay sa inyo eh. Tao ng bayan yan, mangungurap yan, sa kaban ng bayan, tapos pag tumakbo, pera din ho natin ang pinamimigay nila sa inyo. Tapos mauupo sila ng ilang taon, babawiin din ng sobra-sobra. Wala kayong mga utak no?
Kami rito, hindi nyo na kami mauuto. Hindi nyo na kami maloloko. Romualdez, gising! Grabe. Okay, diretso ate. Point 2, nabuta, talo na. So dito, daanin sa impeachment and charter change. Samantala, binigyan man ito ng komento at reaksyon ng magaling na influencer na si Mr. Real Talker. Ayan, Mr. Mali Real nga Talker, ang support ko kay Vice Sara. Maging ang kanyang mga simpleng mamamayang empleyado ay natadamay at nasisira na din. Narito ang kanyang reaksyon, panoorin natin. Ayan na. May preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao, ayaw kay crowds, so I can work alone. Pinipilit talaga nila na katiwalian. Hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila na sinisira yung institusyon and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Sa akin, wala namang problema na sirain yung pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun. Ganun lang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko ay nadadamay yung mga tao na wala namang ginawa kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. Hindi ko alam kung anong kinagalit hindi sa Marcos sa akin. Sabi niya, yung kumawa daw ako sa pagsabi niya PRD na wala na tayo magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it to a popular vote, we'll just do the charter change and run as prime minister. Alam niyo mga Lods, ramdam ko yung lungkot kay VP Inday Sara, no? Kasi ang nangyari na kasi right now, nadadamay na yung ibang mga tao sa Office of the Vice President. Yes. Di ba, pansin nyo, ginugulo na rin ng mga kongresista, pinapadala doon sa hearing, tapos yung iba pa ay na-cite in contempt na naman. Grabe, no? Grabe. Kaya, one of the reason, no, narinig naman natin yung sinabi ni VP Inday Sara, 'di ba, na okay lang kung siya pero nadadamay na yung ibang mga empleyado sa Office of the Vice President na wala namang ibang ginawa kundi magtrabaho lang. Grabe maglaro talaga mga Lords, no? Grabe talaga sila maglaro para para siraan lang ang isang opisina, para siraan lang ang Vice President dahil isa siyang Duterte. Grabe. Kahit ako mga Lords, nagiging nonsense na ang pinagagagawa talaga ng mga hearing na yan, no? Sabi mo pa, Lords. Kasi hanggang ngayon, naman, di ba? Hanggang ngayon, wala naman silang napapatunayan. Nagets? Tapos kung meron palang anomalya at katiwalian, so ano pang ginagawa niyo? Bakit kayo maghiring-hiring? Diba? So, kailangan ipasa na yan sa Supreme Court, diba? Yun, the best! Kung may nakita kayong anomalya. Yan. Kaya, alam nyo, sa totoo lang mga Lords, even ako naaawa talaga kay VP Inday Sara sa lahat ng nangyayari ngayon, no? And ayaw talaga siyang tantanan, no? Ayaw talaga siyang tantanan ng mga buhaya. Whether will this lead to an impeachment or not, I think it's premature to say at the very least, di ba? Ito mga kababayan. Ito, bago tayo manood. Alright, palakihin natin. Ayan may pulgas sino may mga aso sa inyo mga kababayan? Sino may mga aso sa inyo? Yung sip-sip ng dugo ng mga aso. Yung pulgas, garapata. Yung garapata pala. Yung pulgas kasi maliliit lang botsyog napakadaming bitamina sa katawan. Tinan nyo naman. Botsyog na botsyog. Alright, sino ba itong putong lupa na to? Wait lang. Sige. Putong lupa, pasok natin yan let's go. We still have to hear from other resource persons. We still have to establish Lusog-busog, the circumstances. Impeachments, Lusog-busog. they are not to be taken lightly. Sa gitna ng investigasyon. Ang sabi ni Idol, busog-lusog. Busog na busog, malusog na malusog.
Grabe, no? Garapatang buhay. Ah, sip-sip ng sip-sip. Botsog na, sige pa ng sip-sip. Ah, Sandali. Dito, ito natin. Let's go. ng Kamara, response ng OVP at ng DepEd. Jude as House Deputy Majority na hindi ito pumos ng impeachment complaint laban sa Presidente. Dagdag pa nito, mabigat na usapin ng impeachment. Gayunman para sa mga kongresista, kada ang timing ng pagbiyahe ng Chief of Staff ni VP. Siguro justifiable naman if he would imply bad faith na umalis siya sa gabi bago nangyari yung hearing. Of course, we know naman na with her absence, a lot of questions will be left unanswered. Busog-lusog no? Sige, subukan yung i-impeach. Kunwari pa kayo, yan naman talaga ang goal nyo. Yeah. Naghanap kayo ng butas, naghanap kayo ng mali ng OVP at ni VP Inday Sara para magkaroon kayo ng rason na i-impeach si VP Inday. Yeah, Halata-halata naman sa mga pinaggagawa nyo no? Si Asedri ba yun mga lods yung nagsasalita? Taba-taba na, no? Busog-lusog. Talagang no? Talagang punong-puno ng sustansya at pera. Ay, nako, nitong mga buhayan na to, wala nang ginawa. Buti pa gumawa na lang kayo ng batas. Sabi mo po, Lods. Para matulungan yung mga kababayan nating mga nagkikahos sa hirap. Anong masasabi ninyo mga kasweet sa masasakit na katotohanan na isinampa ni Vice President Sara? Narito itong si Martin Romualdez. Alright. O yan mga kababayan, narinig niyo yung ating nireaksyonan, no? At nako, Romualdez, nagbabalak pa maging presidente. Wala ka naman. Yung sa boto pa nga lang yung gansal pa nga lang, wala ka na sinabi. Sa bagay, matagal-tagal pa mga kababayan, ang pag-upo ni BBM, kaya lalakas pa talaga si Romualdez. Ngayon mga kababayan, huwag tayo magpapauto. Alam na naman natin kung ano talaga ang pakay nila. No? Yung maging lusog-lusog. Maging busog-lusog. Para maging garapata na sumisip-sip ng dugo ng kaba ng bayan. Di ba? Kaya kayo mga kababayan na makakapanood nito, no? Huwag kayong magiging tanga na kapares ng mga iba. Kung ayaw nyo sabihin ko rin kayo ng mga tanga. Dapat nagkakaisa tayo. Hindi yung pag nabigyan kayo ng ayuda, pag nabigyan kayo ng konting pera, iboboto nyo na sila. Hindi nyo ho alam, pera din ho ng taong bayan ang pinamumudmud nila. Sino ang kawawa? Di ba? Taong bayan pa rin. Nagbabayad tayo ng buwis. Yung mga nagtatrabaho dyan, may negosyo dyan. Hahakutin nila yan. Gagawa ng proyekto. I-iskamin nila. Para susunod na eleksyon, may pangpondo sila. At yung pondo na yon, yun po yung pamimigay nila sa mga taong bayan para iboto sila. Diyos ko, ano ba naman ang buhay ng tao? Grabe, no? Yan, nakita nyo mga babayan, balak po maging Prime Minister. Saka yung na sobrahan ng gatas, no? Yung busog-lusog. Parang naging garapatang naging tao. Grabe, bigat siguro niyan mga babayan, no? Pag dinagnan ako niya, patay ako. Grabe. Ayan, nakakita niyo si Vice President salita, pero marami pang mga salita yan. So ito lang muna ni-reaction natin mga babayan. So maghihintay pa tayo ng mga susunod pa ng mga kabanata
ano lang tayo, nod lang tayo ng ating paboritong vlogger. So sana isa rin ako sa paborito niyong vlogger at para magsama-sama tayo na manunood ng re-reaction na ni Boy Sardinas, di ba? Ay, Diyos ko, nangarap ka pa, Romualdez. Hindi ka naman talaga mahal ng taong bayan. Lumakas lang talaga ang loob mo ngayon kasi nakaupo ang tatay mong si BBM. At syempre, dinadamihan nila yung pagkukulimbat ng pera ng Pilipinas kasi alam nyo mga babayan, kung wala kang pera talaga, tatakbo ka ng pinakamartaas na posisyon. Kung wala kang pera, sablay ka. Pero alam nyo naman din syempre, wag naman kayo maging tanga. Pagka alam nyo ang kahit mahina, no? Kahit mahina kang nilalang, natatakbo ka ng posisyon. Basta meron kang pera, matatag ka na. Basta meron kang pera, marami kang boto. Basta marami kang pera, marami kang maloloko. Basta marami kang pera, marami kang kaibigan. Diba? Pero pagdating ng huli, bawian mo rin sila. Ganyan ang politika, men. Ano ko? Kayo na po ang magdesisyon sa sarili nyo. Basta kami, mga DDS, nagre-reaction kami na pinapaliwanag namin sa inyo yung mga ganyan mga bagay. So sana darating ang panahon na magiging kaisa namin kayo para sama-sama tayo na maging vigilant sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan, mga idol. Hindi po ito biro, hindi po ito laro. Hindi lang ito basta-basta content-contentan lang na ito ay para po sa bawat Pilipino na nakakapanood nito na maging maging mapanuri, sama-sama tayo sa tama na iboboto para naman itong bansang Pilipinas mabago. Hindi yung talamak na korupsyon. I think pang-4 yata tayo o pang-6 sa buong mundo ha. I think pangatlo o pang-6, parang napanood ko dati pang-ano tayo pang-7 ba yun o pang-6 na pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo. Biruin mo, pasok tayo sa number 10. Napakahirap na bansa. Pero matatalino ang Pilipino ha. Matalino ang mga Pilipino pagdating sa mga trabaho, kahit saan man mapuntang bansa, number 1 ho ang Pilipino kasi napaka-diskarte. Napakamatiisin, napakagaling sa trabaho, magaling makisama, magaling mag-English, at mapaka-diskarte, lalong-lalo pagdating sa kanyang sariling pamilya. Diskarte na lang. Pero syempre, sa kabila ng diskarte natin, no, mga kababayan, nagbabayad tayo ng tax, nagbabayad tayo sa gobyerno, pagtatrabaho tayo, meron tayong maliit na negosyo, nagbabayad tayo dyan. So, sana tayo lahat meron tayong pakialam. No? Kung hindi ka nagbabayad ng tax o hindi ka nagbabayad ng kung ano pa man, na hindi ka nakakatulong sa Pilipinas, huwag ka na makialam kasi kami-kami na lang, no? Kami-kami na lang yung makikipaglaban. No? Para po sa taong bayan at sa ikakaganda ng Pilipinas. Kasi napakaganda naman talaga ng nagkakaisa at ang gobyerno na walang korap para lahat ng mga proyekto matatapos, hindi patsi-patsi at nabawasan ang mga mahirap at maging safe itong ating bansang sinilangan. So hanggang dito na lang ang ating video mga kababayan. Kung hindi ka pa naka-like dito sa video ni Boy Sardinas, paki-like mo naman. At kung pwede, paki-share mo sa kumare mong chismosa. At baka malay mo, maging isang DDS na rin. Maraming salamat. Boom!